Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer, meron daw siya naririnig na kalansing dito sa passenger side, dito sa gulong niya pag umaandar itong sasakyan. Napagawa na ni customer itong sasakyan niya, binuksan nga itong brake caliper, pati itong brake pad, chinek. Kaya lang yung kalansing nandun pa rin daw, pero ang naging suspect ni customer is bearing. Pero sa akin, hindi pa pwedeng kalansing ang bearing, dapat ugong. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, luluwagan ko itong sliding pin pero hindi ko tatanggalin itong brake caliper dito sa brake holder para pag hinila ko yan maramdaman ng kamay ko kung meron siyang kakalansing. Kaya gamit itong socket wrench sa number 17 tatanggalin ko itong 2 bolt dito sa brake caliper holder. Dahil nga ang gagawin ko dito mga boss, huhugutin ko itong buong brake caliper holder kasama itong brake caliper, uuga-ugain ko yan kung meron siyang lalabas na kalansing. Kaya lang mga boss, walang kalansing na lumabas eh. Dito naman sa rotor disc mga boss, wala akong nakitang problema. Pero dito sa backplate, ayan oh, di ba? Lumuwag yung tornilyo dito sa backplate niya. Kaya ang nangyari, nagkaroon siya ng ingay. Kung mo itong backplate, naiipit yan ng brake caliper holder, hindi mo yan basta-basta mapapansin. Pero pag kinalas mo itong brake caliper holder, pati itong rotor disc, pati itong brake caliper, nilahat-lahat mo siya tanggalin, ayan, lalabas, makikita mo yung problema. Napansin nyo mga boss, hinilot-hilot ko pa itong backplate niya kasi nga nawala na yan sa align dahil nga sa gagalaw-galaw yan syempre dahil nga sa lumuwag na itong tornilyo niya dito sa backplate, ayun, nahampas-hampas siguro yan. May mga time lang na ganun yan mga boss. Kaya tama si customer, may mga time lang talagang kakalansing ito lalo na napadaan siya sa mga alanganin na lubak, yung mga biglaan ba, ayun, kakalansing talaga yan. Alam niyo mga boss, tung taon na ito, nakatatlong beses ako naka-encounter ng ganitong problema. Lumuluwag yung tornilyo niya dito sa backplate. Pero sa tatlo na ginawa ko, yung isa naputol yung tornilyo niya. Mas matindi yun dahil yung kaputol niya kumaskas dun sa rotor disc kaya napalitan yung rotor disc na wala sa oras. May video ako nun mga boss, panoorin nyo. Nahiya nga ako nun kay customer kasi 2 buwan bago ko siya na-serbisyuhan. Di ibig sabihin 2 buwan kumakaskas yun. Si customer naman di pa pinagawa sa iba, ewan ko ba. Ayan mga boss kung makikita nyo, yung lumuwag na tornilyo dito sa backplate. Siya nga pala mga boss, number 8 yung bolt na yan lumuwag na yan. Pero bago ko higpitan yan mga boss, iaayos ko muna yung forma nitong backplate niya. Ang problema kasi dito sa backplate mga boss, nawala na siya sa position. Medyo lumubo siya ng kaunti na hindi ko alam kung paano nangyari. Tapos yung butas ng backplate, sinentro ko pa yan sa butas ng paglalagyan ko ng brake caliper holder. Ayan mga boss, na-shoot ko na. Meron pa pala yung isa sa baba. Pero center na rin yan mga boss. Ayan yung bolt niya. At dahil nakasentro na itong butas ng backplate, dito naman ako sa bolt na number 8. Hiligpitan ko na yan mga boss. Nakita nyo naman, di ba? Number 8 yung ginamit kong backstress doon. At syempre naman, bago nyo ilagay itong rotor disc, punasan nyo muna yan ng malinis na basahan para sigurado kayo na walang kumapit na buhangin dyan or lupa. Ikutin ko siya mga boss. Okay na, smooth na yung ikot niya. Alam nyo mga boss, minsan mahiwaga din dito sa sasakyan eh. Kanina kasi before ko ginawa yan, inikot ko yung gulong. Hindi ko narinig yung kaskas. Tapos nag-road test kami ni customer, wala rin ako narinig. Kaya kung makikita nyo, diretso baklas na ako lahat eh. At least nakita nyo naman, di ba mga boss, sa pool kagad yung problema. Kung mapapansin nyo mga boss, bakit ko iniikot-ikot yan? Dahil nga yung backplate nito, hinilot-hilot ko lang yan para maibalik ko lang sa dati niyang position. Kaya sinisigurado ko na hindi sasayad itong rotor disc dito sa backplate. Ito kasi minsan ang problema mga boss pag malalayo itong ginagawa ko, talagang check upin ko maigi yan bago ko bitawan. Ang layo niya pag na-back job, di ba? Kawawa naman yung customer. At dahil nga sa okay na itong ginagawa ko, wala nang sabit dito sa rotor disc at sa backplate, ilalagay ko na ngayon itong brake caliper holder niya. Siyempre naman, yung 2 bolt na number 17, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo dyan mga boss. Kung wala kayong impact wrench, pwede naman dyan yung box wrench lang panghigpit nyo. Alam nyo mga boss, kahit ordinaryong tools lang ang gamit nyo, kung ganito naman ang problema, magagawa nyo naman itong sasakyan. Ako naman kasi kaya meron akong impact wrench dahil nga sa mag-isa ko lang gumagawa at kailangan ko talagang katulong yan. Kaya maraming salamat kay pinakamurang power tools, Mid-Torque Bauer. Ayan yung brand nung gamit kong impact wrench mga boss. Germany made yan mga boss, pero subok ko talaga, matibay. Sa Lazada or Shopee mga boss, meron yan. Balik na ako dito sa trabaho mga boss, nailagay ko na itong brake pad niya, pati itong boot dito sa brake caliper holder. Importante kasi yung boot mga boss para dito yan sa sliding pin para hindi siya pasukan ng dumi. Tapos inilagay ko na itong brake caliper ni customer at syempre naman bago ko ilagay itong sliding pin,
Pinahiran ko muna yan ng kaunting grasa. Nakita nyo naman itong sliding pin mga boss, ano? Ang linis pa. Dahil nga sa kagagawa lang daw nito ayon kay customer. Yung dalawang sliding pin mga boss ha, parehas nyo silang papahiran ng grasa, babat taas. At syempre naman mga boss, kung gumagamit ka ng impact wrench, dapat ipakapit mo muna sa thread niya itong dalawang sliding pin mo para sigurado ka na pag ginamitan mo ng impact wrench yan ay hindi ka makalose thread. Yun lang naman ang technique mga boss para sigurado ka sa ginagawa mo na hindi ka magkaroon ng problema. At dahil sa naipakapit ko na sa thread itong sliding pin, nakita nyo naman, di ba? Hinigpitan ko na yan gamit itong impact wrench ko. Dahil okay na, i-check ko itong brake caliper mga boss. I-atrasabante ko yan. Dapat nag-aatrasabante yan eh. O di ba? Ganun siya nagpi-play. Para hindi laging nakadikit yung brake pad, dapat naglalaro itong brake caliper mo. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea or kaunting kaalaman sa video na ginawa ko. At kung hindi naman labag sa kalooban nyo, kung okay lang, pasubscribe naman itong channel ko. Salamat!